Magandang araw sa lahat ng maginoong magmamanok. Noong nakaraang linggo, binanggit ko yung factor ng molting na pwedeng makaapekto sa peak performance ng ating mga manok. Whether yan ay pambreeding o panlaban, ang molting malaki ang epekto dahil nga sinabi ko na general statement na a molting bird is a sick bird. Medyo dumami yung mga feedback sa akin, mga katanungan sa social media, pati sa aking cellphone, tungkol sa peak performance ng panlaban naman. Siyempre, may kanya-kanya tayong sistema sa pag-evaluate ng panlaban natin. In general, gusto natin mas magulang ang manok natin. Yung iba naman sinasabi nila sa panahon na ito, kahit na bata yung manok mo, basta magaling, kaya niyang labanan yung mas magulang. So, nireview ko yung mga laging usapan ng mga magmamanok. Isama na natin yung mga literature na nababasa natin, yung nababasa natin tungkol sa mga manok. At yan ay medyo inipon ko, tinignan ko. Gusto ko itong i-share sa inyo as food for thought at mag-comment din kayo based sa inyong experience kung tama ang mga obserbasyon na ganito. Nakasulat sa isang literature. Ang stags daw, ang kanilang peak performance ay 9 to 10 months of age. You can agree or you can disagree. Dahil ang sabi nila, pas mababa sa 9 months, masyadong bata. Pag older than 10 months, magdadry ang balahibo at baka hindi magandang performance, lalo na pag nagpa-partial molting. So, yun yung isa. Pag may bull stag derby daw, yung 14 to 16 months daw ang pinakamagandang edad. Dahil pag nag-17, 18, baka mag-dry ang balahibo at mag-start maglugon, hindi maganda ang performance. In general, yung cocks natin ay nagmo-molt yan pag 2 to 4 years of age. Sila ay dahil sa panahon. Pag ganitong tag-ulan, karamihan ng cocks natin ay talaga nagmo-molt yan. Pero sila ay magaling ilaban hanggang 2 to 4 years of age. In general yan sa mga cocks natin. Siyempre, may individual variations sa mga manok. Depende sa bloodline. Kung minsan naman, depende sa alaga. For every general rule, merong exception. Pero sabi ko nga lagi, yung exception does not make the rule. Yung majority pa rin ang tignan natin. So ito yung mga basic na mga issues na pinag-uusapan natin. Tignan nyo yung sitwasyon nyo. Kayo ba ay agree or disagree? Okay? Ito yung sinasabi ko kanina. Yung less than 9 months, masyado raw mababa. Ang edad, masyadong bata. Yung 11 to 13 months, baka nga mag-partial molting. Yung 17 to 18 months naman daw, pwede rin mag-partial molting yung bull stag. Depende sa weather at baka naman maapektuhan ang kanilang performance. Okay. Yung 20 to 22 months, some bull stags are fully molted. So, young cocks na ang tawag sa kanila. 2 years and older, molting generally due to age and seasonal changes. Ito yung binabanggit ko kanina. Sa panahon na ito, dahil galing tayo sa mainit na summer, tapos biglang nag-uulan, habagat, talagang kahit cocks yan, in general, magmo-molt yan. Sabi ko may mga exceptions, pero exceptions do not make the rule. May mga pag-aaral tungkol sa significance ng age in the peak fighting performance of fully feathered bull stags versus fully feathered cocks. Alam ko, naalala ko nung araw, si Mang Tony Hidalgo, nakakausap ko yan sa Bulacan nung araw, sa mga derbies sa Bulacan. Siya yung talagang yung issue nito ay very close to his heart. Lagi niya dinidiscuss yung edad ng manok na ilalaban. Ang theory niya lagi, yung magaling na bull stag, kayang talunin yung magaling na cock. Pero yung iba naman doon, siyempre, iba yung opinion. Doon sa feathered warrior, nakalagay doon, cocks are usually at their best fighting ability at 2 to 3 years of age. Siyempre, yung mga Amerikano, ang dinidescribe nila, yung sariling manok nila, na pinakamagaling at 2 to 3 years of age. Tayo naman, may sarili tayong breeding,
Yung manok ba natin ay mas magaling ng 2 years, 3 years, 4 years? So, kanya-kanyang diskarte pagdating dito. Ito ay share lang natin para malaman natin ang peak performance ng ating mga manok depende sa edad. Sa Gamecock Magazine naman ang sabi, stags and young cocks are faster and more agile, but older cocks hit harder and cut more accurately. Actually sa atin dito sa Pinas, ito siguro yung madalas pinag-uusapan. Mas mabilis talaga yung mga mas batang manok. Pero pag pumalo naman yung mas magulang na manok, mas malakas at mas accurate. Again, tignan nyo yung sitwasyon nyo, ito ba ay totoo? O baka naman ang manok nyo ay magaling pagbulustad at pag nagka ay nawawala ang galing. So kailangan malaman mo personally kung ano ang kilos ng manok mo para alam mo kung anong edad mo siya dapat ilaban. Okay. Ito naman sa Grit and Steel. Sabi niya, older cocks have more gameness and are harder to die than young cocks. Siyempre, mas magulang, mas matapang. Maski sa Pilipinas, nakikita natin yan na kung hindi naman fatal yung tama at pagdating sa basaan, matibay talaga yung mas magulang kaysa yung mas bata. Ang sabi nga, ang stag, sugod marino, barabarabay, ang cock, smart maglaro. Isang observation naman pala ito. So sa style naman, depende siguro sa klase ng manok. Kasi may mga cock din na kahit magulang, sugod marino pa rin. May mga stag naman na dahil sa training mo o dahil sa bloodline, hindi basta-basta sumusugod, nag-aabang lang. So, ito yung mga galaw na manok, depende sa kanilang edad. Mga kaibigan, binalikan ko lang yung minutes ng mga discussions ng LGBA Gamecock Forum noong early 2000, parang 2004 yata yan, na ginanap sa Sulu Hotel. Isa sa mga pinag-usapan ay yung edad nga na manok na panlaban. At ito yung isang comment. Age appears to be overrated as a factor in the selection of a show for derbies. So, laging ina-emphasize na mas magulang, mas mainam. Pero dun sa forum na yon, kainitan ng mga stag derbies noon, sinasabi nila na ang batang manok basta magaling kayang labanan ng cock. At may quote ito galing kay Raymond Velayo. Ito, kinuha ko to eh. Sabi ni Raymond, during our La Loma Derby days and even at the height of the NCA and U Cup, B-Boy, referring to B-Boy Enriquez ng Firebird, B-Boy and I often win with 20 to 22-month-old young cocks, especially at the onset of the rainy season. Yan, by Raymond Velayo, Arnis Master. So, ano ang pinupuntos ni Raymond dito? Sinasabi lang niya na pag nagmomolting ang manok, lalo yung mga cocks, kaya nilang labanan, tapatan nila ni B-Boy ng 20 to 22 months of age. At base sa record nila, tinatalo nila yung mga cocks na dry na at nagmomolting na. Dahil nga, yung basic dictum natin, a molting bird is a sick bird, so hindi siya ganong nakakondisyon, samantalang yung buo ang balahibo na 20 to 22 months of age ay nasa peak condition kaya kayang labanan kahit mas magulang sa kanya. Ito yung sinasabi ni Raymond at B-Boy dahil nung panahon na yon, sila yung most successful na derby promoters, La Loma, Araneta at sa ibang mga sabungan pa. Mga kaibigan, marami pang napapanahon na issue na pwede ring i-discuss dito sa ating programa. Huwag lang kalimutan mag-like, share, subscribe at hit yung notification bell para lagi kayong updated pag may bagong discussions dito sa programa natin. Dahil lagi kong pinapaalala sa performance ng ating mga manok, pang-breeding man o panlaban, laging tandaan, health is always number one.